Magandang araw po sa inyong lahat. Ang talatang aking babasahin hango sa 1:15, 16 at 17. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganon, anumang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko ay bibigay niya sa inyo. Ito ang utos ko, magmahalan kayo. Nagustuhan ko po ang talatang ito sapagkat ang Diyos ay mapagmahal, bagamat hindi natin siya pinili o kinilala, subalit ang Diyos ay pinili tayo pang ibigay ang pangangailangan natin, at ang utos niya, mahalin ang kapwa natin. Sa talatang ito, nahahayag ang habag at pag-ibig ng Diyos sa mga tao, bagamat ang tao ay makasalanan. Subalit ang Diyos ay pinili tayo sumunod sa Kanya. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong napili sa araw nito ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 6. Sabi po dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang isang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang isang ipa na tinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Ito po ang sinasaad sa Awit, Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 6. Marami pong salamat. Juan Kapitulo 15, versikulo 4 hanggang 5. Manatili kayong kaisa ko at manatili akong kaisa ninyo. Kung paano ang sanga ay hindi makapamumunga malibang manatili itong bahagi ng punong ubas, hindi rin kayo makapamumunga malibang manatili kayong kaisa ko. Ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Siya na natiling kaisa ko at ako na kaisa niya ay namumunga ng marami. Dahil kung nakahiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawang anuman. Para sa akin, tayo ay nilikha ng Diyos. Kung wala ang Diyos, tayo ay wala. Hindi tayo makakagawa ng sarili natin kung wala ang kanyang patnubay. Ang lahat na mayroon tayo ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa araw-araw. Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig, proteksyon, karunungan, at mabuting kalusugan. Kailangan nating manatili sa Kanya upang tayo ay maging mabunga at magawa natin ang ating layunin sa buhay. Pagpalang araw po sa inyong lahat, Sir Ed-Ella, sa mga ka-Ed-Ella vlogs. Pagpalang araw po. Ang napili ko pong Bible verse for today ay mula po sa sulat ni San Mateo, Kabanata 18, Talata 2 hanggang 4. Sinasabi po dito na tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo na kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi na kayo mapapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Bakit ko po ito napili? Dahil po, ang ating pong Panginoong Jesus ay sobrang malapit po sa mga bata. Sa mga bata po siya naghahari. At isang halimbawa po, siyempre po, ang mga bagay na hindi pa po natin naanawaan sa simula, ay kailangan natin na magpakumbaba para humingi po tayo ng tulong. Pero huwag po tayong magkatubili.
dahil lamang sa tayo ay nahihiya. Gaya po ng isang bata, alam natin na maraming tanong ang mga bata. Nais ng Diyos na masumpungan natin ang mga sagot. Kaya po, tayo po ay tumulad sa isang bata na mapagkumbaba at malapit sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Unang aklat ni Juan, Kabanata 2, Talata 4. Ang nagsasabi na kilala ang Diyos pero di sumusunod sa mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa Kanya. Nagustuhan ko ang talatang ito sapagkat kung kilala natin talaga ang Panginoong Diyos, susundin natin ang Kanyang mga utos dahil alam ng Panginoon na yung makabubuti sa atin. At dapat tayo sumunod sa landas na matuwid para tayo maligtas sa ating mga kasalanan.